Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan si Bitcoin at saka si Ethereum ay meron pong malaking pumasok sa kanila na funds o pondo na umaabot po sa halagang $19.7 billion. At ayan, aalamin po natin kung ano ang impact nito sa kanilang presyo. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito ay Bitcoin and Ethereum have welcomed massive capital inflows, a move that can greatly impact the prices of both coins. Yan. Yung malaking capital daw po ito or funds na pumasok dito kay Bitcoin at saka kay Ethereum ay maaring magkaroon daw po ito ng matinding impact sa kanyang presyo, sa kanilang presyo. Yan. According to insights shared by top market analyst Ali Martinez, a total of $19.7 billion flowed into Bitcoin and Ethereum today. He posited that the last time this enormous capital entered the market was in December 2020, a period when the price of Bitcoin grew astronomically from $18,000 to $65,000 respectively. Kaya yan, ang nakapansin po rito ay si Ginoong Ali Martinez. Isa po siyang market analyst. Ayan, siya po ang nakapansin na may pumasok na $19.7 billion dito kay Bitcoin at saka kay Ethereum. At yan, siya po ang nakapagsabi na mukhang magkakaroon po ng isang matinding impact ang malaking funds na ito na pumasok kay Bitcoin at saka kay Ethereum. Kasi yung basihan po niya rito ay may parehong pangyayari po na naganap noon kung saan ay may pumasok na rin po noon na napakalaking amount ng capital dito kay Bitcoin. Ayan, nangyari po yan noong December 2020. Ayan, at nung may pumasok po na malaking capital dito kay Bitcoin noong December 2020 ay sumabog po si Bitcoin. Ayan, nagkaroon po ng astronomical surge si Bitcoin. Mula sa kanyang presyo na $18,000 ay umakyat po ito sa presyong $65,000. Ayan, ganyan po ang naging impact ng pagpasok ng napakalaking capital na ito or funds dito kay Bitcoin noong December 2020. Kaya malamang ay yung $19.7 billion na papasok ngayon kay Bitcoin at saka Ethereum ay posibleng magdulot po ito ng parehong impact. Bitcoin and Ethereum are bullish at the moment, while Bitcoin is predicted is priced at $42,455.71, up by 2.64% in 24 hours with a market cap of $830.2 billion. Ethereum has grown 3.83% to $2,268.96 atop a market valuation of $272.8 billion. With volatility high for both coins, trading volumes are considerably elevated. Kaya yan po yung mga performances ngayon ni Bitcoin at saka si Ethereum. Umangat po ng 2.64% si Bitcoin, samantala ay medyo mas mataas po yung pag-angat naman ni Ethereum na nasa 3.83%. Dynamic shift and capital inflows. The chart shared by the analyst showcased the interesting twist in the coin's flow balance. According to the chart, as of December 11, 2020, when the price of BTC was $18,079.31, the coin's positive 30-day capital inflows came in at $22.2 billion. $22.2 billion, ayan, while the negative 30-day capital in outflows stayed unchanged at zero.
The data at that time also showed that BTC and Ethereum net position change was $19.5 billion, while the stable net position change was pegged at $2.6 billion. Shortly after the market recorded these figures, the price of Bitcoin rallied to the all-time high of $69,000, represented by the dark lines on the chart displayed by the analyst. Ayan na rin po yung aking ipinaliwanag kanina, yung pangyayari, yung naging impact ng yung isang enormous or massive funds na pumasok dito kay Bitcoin. Ayan, talagang sumabog po ito at umakyat po mula sa kanyang presyo na $18,000. Yan, nasa mga $18,000 ay sumabog po ito at umangat sa presyong $69,000. At the moment, similar statistics are visible with the positive 30-day capital inflow coming in slight higher at $22.3 billion. Should history choose to repeat itself and BTC decide to trail similar path as the 2020 cycle, achieving many of the conservative price targets above $100,000 by some market expert may be feasible. Kaya ayan, sabi po rito, kung pag mauulit daw po, yan, kung mauulit daw po or yung nangyari kay Bitcoin noong taong 20 nitong ayan, kailan ba ulit yun? Nitong December 11, 2020, kung mangyayari po ulit yung impact, yung epekto ng pagpasok ng malaking funds dito kay Bitcoin, ay ang kalalabasan daw po nito ay aangat ng higit $100,000 ang market price ni Bitcoin. Ayon po yan sa ilang mga eksperto. Bitcoin ETF Catalyst. Yan, ito naman po yung inaabangan natin, yung approval ng spot Bitcoin ETF. Yan, next year na po yan. These data insights come at a time when the broader digital currency ecosystem is getting set for the emergence of a spot Bitcoin exchange traded fund product. With the United States Securities and Exchange Commission has not given a green light to the numerous applications on its disk. The hype is high considering the positive communication between the regulator and some of the applicants. Ayan. Mukhang hindi pa nagpapakita ng green light daw ang US SEC. Ang ibig pong sabihin ng green light na ito ay go. Yan, parang sa traffic light po yan. Kung pag green ay go, kung pag red ay stop. Ayan. Kaya lamang po yan. Kaya ngayon ay hindi raw po nagpapakita ng signal, parang wala pa tayong nakikitang signal mula sa US SEC ng green light. Ayan. Siguro ay talagang pinag-iisipan talaga nila ito ng mabuti. Should the SEC approve the product, it might usher in billions in capital into the market, a move that will also impact price surge. Kaya yan, kung pag in-approve po ito ng US SEC, ay talagang billion po na capital. Talagang malaki po talaga na funds, massive funds or pondo ang papasok dito sa crypto market. Lalong-lalo na kay Bitcoin. Si Bitcoin at saka si Ethereum, at magkakaroon at syempre talagang magkakaroon ito ng matinding impact sa kanilang presyo at sasabog po talaga. Ayon nga sa mga ilang eksperto ay isa po itong matinding catalyst. Ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.